Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW kung saan man kayong sulok ng mundo. Magandang araw po sa inyo. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito ang pag-uusapan po natin itong ginagawang hearing po ng Quad Committee ng Kongreso na sinasabi nga nila mga bata nga daw ito ni Tamba. Pero siyempre, ano bang, tingnan muna natin, ano ba ibig sabihin ng Quad Committee? So, Quad Committee, pinagsama-sama na nila yung mga isyung dinidinig na hearing sa Kongreso. Andyan yung issue ng POGO, issue ng EJK, issue ng droga, at ang issue yata rito ng ICC. Pero kung mapapansin ninyo, sa ginagawang hearing nito ng Quad Committee, more on nakatutok talagang ang puntirya mga Duterte. Kahit pa sinasabi nila na ang kumbaga kaya lang naman daw nalilink or napupunta yung issue sa mga Duterte dahil may mga sangkot daw na personality na involved din daw sa illegal na pogo. So ang unang target nila rito is pogo. Pero ngayon, makikita nyo, nalilis na yung issue sa EJK at sa droga at ang dinidiin nila is si Pangulong Duterte. So ito, panoorin po natin itong balitan to, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Idinadawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord na nakulong sa Davao Penal and Prison Farm noong 2016. Binanggit yan sa Kamara ng mga presong inutusan umanong magkasa ng pagpatay. Nakatutok si June Veneracion. Naka-bulletproof vest ang dalawang person deprived of liberty na sina Leopoldo Tan Jr. at Fernando Magdadaro nang humarap sa pagdinig ng House of Representatives Quad Committee. Inamin nila, sila raw pumatay sa 3 Chinese drug lord na nakakulong sa Davao Penal and Prison Farm noong August 2016. Sina Chu Quintong alias Tony Lim, Li Lanyan alias Jackson Lee, at Wong Mengpin alias Wang Mingping. Idinawit itan si dating Pangulong Rodrigo Duterte base sa narinig niyang tawag sa warden ng kulungan na si Superintendent Gerardo Padilla matapos ang pamaslang. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung ginawa, dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Medyo seryoso yung sinabi mo eh. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Nakakausap mo ba si President Duterte? Naririnig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Naka-speakerphone ba? Ay pinindot po siya para mag-speaker on. Unang pagkakataon ito sa Narinig nyo yung statement ng person deprived of liberty, PDL, yung statement niya. So, dinadawit niya si Pangulong Duterte na yun daw yung nag-utos para tsugiin yung 3 Chinese drug lord. So, nangyari 2016. So, balikan natin, 2016. So, kauupo lang ni Pangulong Duterte noong time na yan na maging presidente. So, nandyan na rin sila De Lima, nandyan na rin sila Trillanes. So, alala nyo yung nagpatawag sila ng hearing kung saan yung kanilang testigo si Edgar Matobato. So, walang pinagkaiba yung script
ni Matubato tsaka dito sa mga PDL na in-invite nila as maging witness. So bagong witness daw. So ano yung pinagkaparehas nung script? Hearsay. Hindi naman nila nakausap in person, hindi nila nakita in person yung pag-aakusa nila kay Pangulong Duterte. Hindi nga nila nakita ng personal si Pangulong Duterte na inutos yung mga bagay na yon. So more on sinabi lang, narinig lang. So kay Matubato, yun daw ang order sa kanila ni Pangulong Duterte. Nung mayor pa to yun daw yung order sa kanila ni Mayor Duterte. So, hindi rektang si Duterte ang nag-utos sa kanila. So, kumbaga may second party. So, paano mo namang mapapatunayan na si Duterte yung nag-utos kung wala ka naman direct contact dun sa tao na yon? Pwede naman kasing name drop lang yung pangalan. So, which nangyayari naman talaga. So, hindi napatunayan yung kay Matubato. So, lumabas pa nga doon, nagsisinungaling si Matubato kasi mayroon pa nga siyang statement daw doon na si Pulong Duterte daw parang lasing na lasing yata or something na parang bangag daw na parang kasi pulang-pula raw yung mata. So, ina-assume niya na lasing or ganun si Pulong Duterte. Pero nung tinanong ni Cayetano, paano niya na-distinguish o paano niya nalaman na lasing or ganun nga si Pulong Duterte? Sa pagkakaalam lang daw niya. So, base lang sa kanyang interpretasyon lang. So, walang nangyari dun sa hearing ni Matubato. So, ngayon ito, panibago na naman. Nung una yung kay Guban, di ba? Naalala niyo yung kay Guban, na narinig lang din daw niya na inutos daw or kausap daw si Pulong Duterte, something na ganun, na sinasabi, ninendrop nga din, di ba, na wag daw gagalawin yung shipment dahil kay Pulong Duterte daw yan. Sa asawa yan ni VP Sara, kay Man Scarpio, at kay Benny Art Antiporda. So, narinig niya lang din, hearsay lang din. Tapos, eto na naman, narinig lang daw ng PDL na kaboses daw si Pangulong Duterte, yung kausap nitong tinutukoy niya. So, inassume niya, si Pangulong Duterte din daw yun. Pero hindi niya nakita. Hindi nga daw niya nakausap ng personal. Naririnig-rinig lang daw niya. So, kaya sigurado daw siya si Pangulong Duterte. So, doon nakikita nyo, halos pare-pares. Puro hearsay. Pero ang problema lang kasi, ito nga yung sinasabi nga nung mga bumabatikos dyan sa Quad Committee, hinahayaan lang nilang magsalita yung kanilang mga resource person. So, hindi nila kini-question yung karakter, yung kanilang statement. So, tulad niyan, akala ko nga nung sinaway dito ni Congressman Barbers, tatanungin niya na paano siya nakakasiguro kung si Pangulong Duterte nga talaga yung nakausap o yung narinig niya dahil tinatanong niya, kaya mo panindigan yan. Siyempre, paninindigan ng mga PDL yun kasi wala namang mawawala sa kanila dahil nakakulong na sila. Ano ba ang nila dyan? Ano ba yung pinaka-purpose nila dyan? Sa kanila na rin nanggaling, binayaran sila para tsugiin yung 3 Chinese drug lord. So, pwede rin sabihin na binayaran din sila dyan para idiin naman yung mga Duterte. Diba? So, walang ganong klaseng tanungan. So, parang nangyayari rito, hinahayaan na lang nilang magkwento to the point na parang hindi na makatotohanan yung sinasabi nila. Kasi isipin mo, 2016, kauupo pa lang ni Pangulong Duterte bilang presidente, tapos mag-uutos siya para tsugiin yung mga nasa loob ng kulungan, which is pwedeng hindi ba naisip ni Pangulong Duterte na pwedeng, alam niyo yun, na pwedeng ikasira niya. Pangalawa, yung mga nakita natin butas, hindi nag-iingat yung sabihin natin na tumawag nga si Pangulong Duterte dun sa superintendent na sinasabi nitong PDL na to, hindi man lang siya nag-ingat na pumunta sa isang private room na walang ibang makakarinig sa usapan nila. So parang ipinaririnig niya pa na kausap ko si Presidente Duterte
at inuutos at parang ginujob pa ako dun sa trabaho nila. Di ba parang napaka-careless naman na gagawa ka ng isang bagay na heinous crime. Siyempre, pagpatay yun, heinous crime yun. Na hindi ka mag-iingat, na babanggitin pa yung pangalan mo. Siyempre, di ba, sa mga pelikula nga, minsan, gumagamit pa sila ng mga code name para hindi matrace or dumadaan pa sa, may mga channeling pa. So, pwedeng gumamit ng ibang misyonaryo, ng ibang tao para kumausap, humanap ng pwedeng maging accomplishment dun sa project na yon para walang bulilyaso. Pero dito, rekta presidente tatawag para sabihin good job ka or tsugiin mo to. Napaka-imposible nung senaryong ipinapakita nila ito sa script nila. Di ba dapat yun, tinatanong yun, kumbaga parang sinosoplak din ng mga kongresista para sigurado na tulad nun, paano ka nakakasigurong tulad yung ginawa niya nun, ni Rep. Acop, ba? So parang, paano medyo natuwa ako doon sa tanong niya na, paano ka nakakasigurong si Pangulong Duterte yung kausap nitong superintendent, naka-loudspeaker, pinindot ba yung loudspeaker? So, doon pala, makikita mo na, kumbaga, tinitest niya. So, ang sagot lang ng PDL, basta may pinindot, kaya narinig. So, doon, makikita mo, naging careless. Diba? Yung kung si Pangulong Duterte man yung kausap, tsaka yung kausap niya, naging careless doon. Bakit? Bakit mo kailangan i-loudspeaker? Diba? Hindi lalo mo pinahamak yung sarili mo. Uutos ka na tsugiin nyo, tapos mo maririnig yung boses mo. Babanggitin mo pa yung pangalan mo. To the point, isipin mo, presidente ka, tatawag ka sa isang superintendent lang para umutos na tsugiin yung Chinese drug lord na yun. So, siyempre, di ba, isip-isip ka rin. Sana, inutusan mo lang si Bongo. Siya yung yung special assistant to the president mo siya eh. Ba't di mo lang iutos doon? Di ba? Para malinis yung pangalan mo, walang hindi ka mababanggit. At least, madidiin lang si Bongo. For example lang yun. Di ba? Or pwede naman kumuha ng ibang tao. Sabihin na lang natin, si Bantag. Oy, Bantag. Total, hawak mo naman yung mga koreksyon. Itsugiin mo na to. Di ba? Bakit kailangan pa si Pangulong Duterte ang kailangan tumawag ng personal? At hindi niya nakita, hindi niya narinig, or narinig niya lang, nakaboses. Pero hindi naman binanggit na, siguro naman hindi ka tatawag na, hello, si paano to ha? Si President Duterte nyo to. Uutusan lang kita, tsugiin mo tong 3 Chinese drug lord para sa war on drugs ko. Di ba? At isa pa, parang hindi naman yata nabalita yung tungkol dyan. Isipin nyo nag-file, dinidinig dito ni Trillanes yung Davao Death Squad. So bakit hindi na isama doon itong script na to? Imposible hindi umingay yung time na yan, hindi umingay yung issue na yan. Diba isipin nyo yung kumbaga, yung mga butas doon sa script nila, medyo malalalim yung mga kumbaga, hindi, ang hirap ipagtagpi-tagpi. Ang madaling ipagtagpi-tagpi lang doon is talagang ikinoconnect lang nila yung hearing na yan para lang, sabi nga ni VP Sara, di ba? Gusto nilang maging image ng mga Duterte is masamang tao. Which is hindi nila magawa yun dahil naniniwala or maraming naniniwalang Pilipino na hindi ganun yung, or sabihin man natin na totoo. Tama lang yun. Bakit? Gumawa ng mali itong mga to eh. Hanggat buhay yung mga yan, kumikilos yung mga galamahin yan. Drugs ang niyan, ang kaso niyan. So, ako man, personal, mas gusto ko nang kunin sila ng liwanag kesa naman ang kinukuha ay yung mga inosente. Di ba? Yun lang naman ang punto ron. So, talagang malaki yung katotohanan na sinasabi nga ni BP Sara na naka-target lock talaga yung mga Duterte ngayon kasi sila ni biggest threat dahil nga sinasabi nga nila na itong administrasyon na to ay gustong manatili sa kapangyarihan nila. Although hindi mangyayari dahil hindi pa napapalitan yung saligang batas natin. Pero ang mangyayari continuity
na puro nasa circle of Marcos yung gustong umupo para yung power is nasa hawak nila. So dahil nga nandyan yung mga Duterte, medyo may hirapan sila. Ramdam nila yan. Pagdating ng 2028, wala silang panama dahil yung pambato nila na si Speaker Romualdez medyo nasa malayong sulok, nasa Gedli, hindi gumagalaw yung survey. At ang nangunguna pa rin si BP Sara kahit sinasabi lang bumaba yung survey rate niya, still siya pa rin ang number 1 choice na maging presidente ng Pilipinas. So, abangan pa natin yung mga lalabas pang mga panira dito sa Quad Committee hearing na to. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.